day to everyone. Welcome to OPM, our online prayer meeting. Right here at Jesus Cavite page. God is good all the time. 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 Hallelujah. Thank you, Jesus. God is good all the time, and all the time God is good. Yan. Good evening po sa inyong lahat, mga kapatid. A blessed day to all of us. Yan. Thank you, Lord. Salamat po sa pagsama nyo ngayong gabi. Yan. Welcome na welcome po kayo sa ating OPM online prayer meeting here at Jesus Comfy Church. Ako nga pala si Brother JB. Yan, mga kapatid. Mondays to Fridays po ang gawain ng Panginoon through online. At yan, mga kapatid, bati muna tayo sa ating mga early viewers na nandyan na. Hello, Brother Richmond Cuenca sa Cuenca family, Sister Yeye, and Brother Mike, Brother Reg. Good evening sa inyo dyan. Yan, Tita Mariby, good evening po. Yan, thank you, Jesus, kay Sister Pat. Thank you, Lord, good evening po. Yan, kay Sister Ingracia Omori, and Sister Girly, good evening po. Sa Montoya family, good evening, Brother Henry. Yan, Mami Beng, Daddy Steve Reynolds, good evening, Brother Ken. Yan, Brother Dingdong, good evening, Sister Michelle. Yan, thank you, Lord. Brother Christopher, yan, from Batangas, and Brother Dan. Yan, thank you, Lord. Brother Jen, good evening sa inyo dyan, bro. Yan, binabati ko din ang ating mga kapatid dyan sa Nasugbo. Yan, kila Brother Pure. Yan, sa Paco, Manila. Kala Sister Rita Kalahat sa inyong family po, good evening. Yan, binabati ko rin po ang Rosit Kids, yan, kay Pastor Roban and Sister Isabel. Yan, EJ, JJ, JD, good evening sa inyong lahat dyan. Kuya RJ, Sister Macy, yan, thank you, Lord. Sister Mira, and Brother Yuri, good evening po sa inyong lahat. At yan, mga kapatid, ngayong gabi po, patuloy po nating unahin ang ating pananalangin sa ating Panginoon. Hingin po natin ang kanyang gabay at ang kanyang kapuspusan ng banal na Espiritu upang maunawaan at maintindihan natin ang lahat ng kanyang mga sasabihin. Kaya yan, mga kapatid, manalangin muna tayo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Panginoon, Ama naming Diyos, dakila at makapangyarihan sa lahat, kami po, Panginoon, ay naririto muli sa iyong harapan, nagpupuri, nagpapasalamat, Panginoon, at sumasamba sa dakilang pangalan mo, Jesus. Panginoon, maraming salamat po sa malayang oras na kami ay naririto, kahit na kami, Lord, ay may mga pagsubok na pinagdaraanan, may mga pagod sa aming buhay, Panginoon. Salamat sa kalakasan at sa desire sa aming mga puso na unahin ka ngayong gabi. Panginoon, dalangin namin ang kapuspusan ng banal na Espiritu Santo. Maunawaan namin ang mga salita mo at hindi lang namin maunawaan o marinig ito, kundi maisabuhay namin sa aming buhay at makita ang mga pagbabago dito, Panginoon. Lord, we pray po sa mga kapatid namin na nakakaranas ng sakit, Panginoon, ngayong gabi. Dalangin namin, Lord, na ikaw po ang patuloy na magbigay sa kanila ng kagalingan mula ulo hanggang talampakan. Alisin mo ang mga bukol sa kanilang mga katawan. Alisin mo ang ubo, sipon. Panginoon, alisin mo ang mga baradong ugat. Panginoon, in the name of Jesus, mga gawa ng kaaway, Lord, in the name of Jesus, pinapalayas namin ito, Panginoon, Lord, sa pangalan mo. Panginoon, dalangin din namin, Panginoon, na ikaw po ang magbigay ng kapayapaan sa kanila, sa lahat ng mga pag-aalala, Lord, mga takot, pagdududa. Panginoon, yakapin mo po sila, Panginoon, ng iyong kamay. Dalangin namin, Panginoon, na maranasan ng bawat isa ngayong gabi ang presensya mo, Panginoon. At dalangin din namin, Panginoon, na ikaw ang magbibigay ng kagalakan sa aming mga puso, Panginoon, na napanghihinaan, puso na punong-puno ng pagdududa, Lord. Binabago mo na ang lahat ng ito. Binibigyan mo na kami ng puso na nagtitiwala sa iyo, puso na laging handang sumunod, Panginoon, Lord God. Kaya, Panginoon, maraming salamat po sa gabi na ito. Salamat sa kagalingan, salamat sa pagpapala, mga probisyon na ibibigay mo sa bawat isa, Lord. Lahat ng mga bayarin,
lahat ng mga alalahanin, Lord, sinasawatan na namin ito sa pangalan mo. Kaya Lord, matagumpay na kami dahil sa iyo, Panginoong Hesukristo. At lahat ng ito, tinataas namin sa iyo, Ama. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Napakasarap manalangin sa Panginoon, no? Lalo na kapag tayo ay nabibigatan, tayo ay may mga alalahanin, hindi natin alam yung gagawin. Alam nyo, napakagandang gawin ang panalangin, lalo na kapag ikaw ay nakakaranas ng kabigatan, sapagkat ang panalangin ay nakakapag-release yan ng mga saloobin natin yan sa Panginoon. Lahat ng mga alalahanin natin, sabihin natin sa Diyos, kasi ang Diyos nakakaalam ng lahat. Kaya thank you, Lord, at tutulungan niya tayo sa tamang oras niya. Kaya yan, mga kapatid, kung kakapasok mo pa lamang dito, wini-welcome kita sa gawain ng ating Panginoon. Yan, sa ating OPM online prayer meeting. Yan, Mondays to Friday, 7 hanggang 8 lamang tayo. At yan, mga kapatid, kung bago ka pa lamang dito, first time mo na naitag ka lang dito, kapatid, hindi aksidente na naririto ka. Masaya kami. Nakasama ka namin ngayong gabi. Yan, salamat sa Panginoon. At syempre, sa ating mga kapatid na nandyan na po, salamat po dahil nagiging part po tayo ng digital evangelism. Ano ba ito? Yung pag-share ng word ni Lord. Kaya wag po natin kalimutan na ipalaganap sa ating mga walls. Yan, thank you, Lord. Or i-share ang live video na ito para marami pa pong maabot ang salita ng Panginoon at maraming mabless at magkaroon ng kaligtasan. Buhay na walang hanggan sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya yan, i-share na natin ang live video. At kapag na-share mo na, kapatid, i-comment mo dyan, share done. Yan, para alam natin na na-share mo na. Tapos magkakaroon ka ng sharer badge. Thank you, Lord. At syempre, mga kapatid, salamat din po sa inyong mga pagtatag. Yan, yung mga mahal nyo sa buhay, mga katrabaho. Marami sa atin dito na nanonood ngayon at nagpapatuloy. Nag-umpisa lang po yan sa patagtag, tinag sila araw-araw, kinulit sila. Yan ang ating mga kapatid na nandyan. Mga typing warrior ba tawag dyan? Thank you, Lord. Talagang kahit na ma-spam yung iba, hindi na makapagtag, nagtatag pa rin. Kaya limitahan lang po natin para maitag po natin lahat. Kaya para hindi maano ni Facebook. Kaya thank you, Lord. At kung first time mo dito, kapatid, na makapanood, yan, salamat sa Panginoon sa buhay mo. Huwag kang mahiya na i-type dyan ang new blessing. Yan, new blessing. Thank you, Lord. Salamat sa Panginoon. At yan, mga kapatid, ihanda po natin ang ating mga puso. Yan, para sa gabi na ito, para sa pagbasa ng salita ng Panginoon mamaya-maya, at alisin po natin lahat ng mga distractions sa kapaligiran natin, sa ating isipan, para makapag-focus tayo sa pakikinig sa kanyang salita. Kaya patuloy tayong manalangin. At mga kapatid, aawit muna tayo sa ating Panginoon, at ang kakantahin po natin ngayong gabi ay Walang Imposible. Napakaganda. Original composition po to ng ating simbahan, ng J-Comfy Church, at mapapakinggan mo to mamaya. Mapapakinggan mo rin po ito sa YouTube channel natin, Walang Imposible. At nagpapasalamat po tayo sa ating mga media team na nandyan sa likod ng camera, na laging nakaabang para sa mga lyrics, yan, sa mga verses natin, nandyan sila, at yung mga babati sa iyo, mga kapatid, nandyan po ang ating mga media team. Thank you, Lord. Salamat sa Panginoon. At yan, awit muna po tayo sa ating Panginoon. Walang imposible. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Sa Kanya, Yes, Lord. na makakagawa higit pa sa ating hihinging tulong niya, Yes, Lord. ay maaasahan. Laging may pag-asa, laging may pag-asa. Hallelujah. Bundok man ay guguho sa iyong pangalan. Ang kapangyarihan mo
walang imposible sa'yo, walang imposible, lahat ay kaya mo. Walang imposible sa'yo, walang imposible sa'yo, walang imposible, lahat ay kaya mo. Sa pangalan mo, Jesus, magtitiwala. Ang kalakasan ko sa'yo nagmumula. Sa pangalan mo, Jesus, magtitiwala. Yes, Lord. Ang kalakasan ko sa'yo nagmumula. Nandiyan na ang himala, nandiyan na ang himala, nandiyan na ang himala, nandiyan na ang himala. Walang imposible sa'yo, walang imposible sa'yo, walang imposible, lahat ay kaya mo. Walang imposible sa'yo, walang imposible sa'yo, walang imposible, lahat ay kaya mo. Walang imposible. Amen. Grabe, no? Hallelujah. Thank you, Jesus. Walang imposible. Yan. Lahat ay posible sa ating Panginoon. Amen ba, mga kapatid? Yan. Yung tipong may sakit ka na malala, pero pinagaling ka ng Panginoon. Sapagkat sa Kanya ay walang imposible. Yung tipong marami kang bayarin, baon ka sa utang, pero pinalaya ka niya sa mga yun. Kaya, glory to God. Kasi walang imposible sa ating Panginoon na buhay na si Jesucristo. Kaya yan, thank you Lord. Mga kapatid, napakaganda po ng awitin na yan. Isama nyo po yan sa playlist nyo. Kasi ito, kapag lagi nating napapakinggan to, na talagang yung tipong wala ka ng kapag-asa kapag napakinggan mo to, lahat ay kayang gawin ng Panginoon at nandyan na ang himala. Amen? Nandyan na ang himala, kapatid. Amen. Hallelujah. Kaya yan, mga kapatid, punta po tayo sa ating YouTube channel, Jesus Comfy Cavite. Mga kapatid, nandyan po ang ating mga original composition. Thank you, Lord. Maaari mong pakinggan lahat yan, kapatid. Kung ikaw ay nagpe-pray, nag-worship kay Lord, sama mo sa playlist mo yan. Thank you, Lord. Hallelujah. Nag-journal. Napakalaking tulong po niyan sa ating spiritual life. Yan yung pag-worship sa Panginoon. Kaya, thank you Lord. Ang title nun ay Walang Imposible. Hallelujah. Kaya yan, mga kapatid, binabati ko po pala ang ating mga kapatid sa ibang bansa, sa Canada, yan, sa Greece. Thank you Lord. Kaila Sister Charity Mapalo, good evening po sa inyong family. Yan, kala Pastor Ray. Yan, good evening po sa ating kapatid na si TG. Yan, kay Brother Queenie, Giovan. Good evening po sa inyong family dyan. Yan, kay Brother June. Good evening sa UK. Salamat sa Panginoon. Sister Elisa, Sister Elisa, and Sister Riza. Good evening po sa inyo dyan. At sa ating bishop, kay Bishop Ricky at kay Reverend Joe, good evening po. At sa ating mga pastor, kay Pastor John Bartolome from Canada, kay Pastor Arnold, kay Brother Jojo, good evening po. At kay Pastor Roban, yan, kay Brother Ronel and Sister Kay Napoles. At sa Napolitano family, good evening po. Tita MJ, yan, thank you Lord. Sister Hannah, Brother Joel Napolitano, sa inyong mga kids, good evening po sa inyong lahat. Kaya yan, mga kapatid, comfy break muna po tayo. Thank you, Jesus. Hallelujah. Dagdag kalaman
Matuto Plaza dito sa Coffee Break. That's a good idea. Presented by OPM Online Prayer Meeting. Thank you, Lord. At yan mga kapatid, ine-encourage ko po ang bawat isa na magbasa at magsaliksik ng salita ng Panginoon. At ngayon po, nais ko pong ibahagi sa inyo itong Kawikaan chapter 28 verse 13 to 14. Sabi po kasi dito ng ating Panginoon, ang nagkukubli ng kanyang sala ay hindi mapapabuti. Ngunit kahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi. Mapalad ang taong sumusunod sa ating Diyos, ngunit ang matigas ang ulo ay mapapahamak. Napakalinaw po ng salita ng Panginoon, no? At pinapaalala po sa atin to ng Diyos na lahat ng kasalanan na ating nagagawa, isa man to o marami man to, kapatid, hindi natin dapat itong pagtakpan. Kasi lahat ng to ay hindi makakabuti sa atin. Isipin mo, kumbaga parang ikaw, mga kapatid, nakagawa ka ng isang maliit na kasalanan lang, pansinin mo habang ginagawa mo yan ng patuloy at lagi mong pinagtatakpan, ang kahantungan yan mapapalayo ka sa Diyos. 'Di ba? Ito kasi minsan yung nagiging dahilan natin, nagiging excuse natin na may ginagawa ako, may mga bagay akong hindi dapat unahin, may mga ganun. Yung pala, nagkakasala na tayo. Yun, nagkakasala tayo, 'di ba? Pero alam nyo mga kapatid, lagi nating tatandaan na lahat ng kasalanan na ating nagagawa ay hindi maililihim sa Panginoon. Lahat ng yan ay hayag sa Kanya. Walang maitatago sa Kanya. Kaya anong dapat nating gawin bilang mga tao na makasalanan? Sabi doon, di ba, na kahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi. Kaya tayo mga kapatid, kailangan pagsisihan na po natin ang ating mga kasalanan sa harapan ng Diyos. At kapag tayo humingi ng pagpapatawad niya, kahabagan niya tayo at patatawarin sa lahat ng ating kasalanan at gagawin niya tayong bago. At sabi doon, dapat nating sundin ang Panginoon. Kasi di ba, sabi doon, mapalad ang taong sumusunod sa ating Diyos. Gusto mo ba na pagpalain ka, kapatid? Maranasan ang mga bagay na hindi mo pa nararanasan na galing sa ating Panginoon? Kapatid, kailangan sumunod tayo. Una, bumalik muna tayo sa Panginoon. Magsisi tayo sa lahat ng ating kasalanan at sigurado pagpapalain niya tayo. Dahil sabi doon, ang matigas ang ulo ay mapapahamak. Be humble lagi, kapatid. Kapag tayo nagkakasala, lapit kaagad tayo sa Diyos. Huwag tayong magdalawang isip, kapatid, na lumayo sa Panginoon. Huwag tayong magdalawang isip na lumapit agad sa Kanya kasi siya lang ang magbibigay ng kapatawaran sa atin at magbabago sa lahat ng ating mga kasalanan. Patatawarin niya tayo dahil mahal tayo ng ating Panginoon. Yan ang ating coffee break. Thank you, Lord. Hallelujah. That's a good idea. Presented by OPM Online Prayer Meeting. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Napakaganda, no? Napakaganda ng word ni Lord. Amen. Hallelujah. Talagang nakakapagbigay sa atin ito ng encouragement na baguhin ang ating mga nakasanayang kasalanan. Alisin na natin yung mga kasalanan na yun, mga bisyo, sugal, pag-iinom. Babaguhin tayo ng ating Panginoon. Pagsisihan natin lahat ng yan dahil tutulungan tayo ng banal na Espiritu Santo. Kaya yan mga kapatid, thank you Lord. Yan, salamat sa Panginoon. Kung nandyan ka, kapatid, kakapasok mo pa lamang, yan, welcome kita sa ating OPM. Kakatapos lang po natin mag-coffee break. Ako pala ulit si Brother JB. Mondays to Fridays po ang gawain ng ating Panginoon. At kahapon po kasama natin si Brother Huge, di ba? Salamat sa Panginoon. Kaya, thank you Lord. At yan mga kapatid, ihanda na po natin ang ating notebook at ballpen at higit sa lahat ang ating Bible.
para po sa pagbasa ng salita ng Panginoon at ihanda din po natin ang ating mga puso sa pagbasa nito. Kaya punta po tayo sa Daniel chapter 5 verse 1 to 6. Daniel chapter 5 verse 1 to 6. Yan, thank you Lord. At yan, habang hinahanap mo kapatid ang ating Bible verse, yan, thank you Lord. Nagpapasalamat po ang ating buong church, yan, ang ating Panginoon, sa ating mga faithful kingdom partners. Yan, sa ating mga faithful kingdom partners na patuloy na nagpupumapaw sa kanilang puso ang pagbibigay. Yan, thank you Lord po sa inyong pag-support sa ating mga ministries, yan, sa ating mga Operation Bangon. Thank you Lord, kahit na kayo po ay may mga pangangailangan din, may mga kakulangan, may mga bayarin, hindi nyo po nakakalimutan na makasunod at mag-support po sa gawain ng Panginoon. Kaya ngayon pa lamang po, patuloy po kayong kumani ng hustong takal, siksik, liglig at umaapaw na pagpapala mula sa ating Panginoon. At yan mga kapatid, thank you Jesus. At yan mga kapatid, we encourage you po na maging part din po tayo ng kingdom partners. Thank you Lord po, kingdom builders. At alam nyo po mga kapatid, sa patuloy po nating pagbibigay, pagiging partner, yan, sa ating Panginoon sa pagbibigay, malapit na pong matapos. Yan, thank you Lord. Ang pinapagawang santuaryo ng ating Panginoon dito sa Andrea Village, sa Bacoor, Cavite po yan. Malapit po yan sa SM Bacoor. Yan, thank you Lord. At kaya yan mga kapatid, alam nyo, sa pagbibigay po natin sa Panginoon, hindi po nakakalimutan ng Diyos na pagpalain tayo. Sa pagbibigay natin sa Panginoon, lalo niyang ibubuhos ang masaganang pagpapala sa buhay natin, at maraming beses na pong napatunayan ng Panginoon yan sa buhay ng ating mga kapatid. At sabi nga nila, kapag tayo nagbigay sa Panginoon, hihigitan niya ang ibibigay natin ang ibibigay niya sa atin. Kaya glory to God. Thank you Lord. At yan mga kapatid, marami na pong paraan para makapagbigay tayo sa gawain niya. Meron po tayong GCash, yan, bank account. Thank you Lord. At ngayon pa lamang po, nagpapasalamat na po ang ating Panginoon at ang buong simbahan. Yan, thank you Lord, Jesus Comfy Church, sa inyong mga buhay. Yan, thank you Lord po. God bless you all. Thank you Jesus. Yan mga kapatid. Yan, nandyan ka na ba sa Daniel 5? Chapter 5 verse 1 to 6. Thank you Lord. Yan. Basahin na po natin ito. Thank you Lord. Thank you Jesus. Sabi po dito sa verse 1 ng chapter 5 ng Daniel, sabi, minsan, si Haring Belshazzar ay nagdaos ng malaking handaan para sa 1,000 niyang tagapamahala at nakipag-inuman siya sa kanila. Nang lasing na si Haring Belshazzar, ipinakuha niya ang mga sisidlang ginto at pilak na sinamsam ng ama niyang si Nebuchadnezzar sa templo sa Jerusalem. Ipinakuha niya ang mga ito upang inuman niya at ng mga tagapamahala ng kaharian ng kanyang mga asawa at mga asawang lingkod. Sabi sa verse 3, dinala naman sa bulwagang pinagdarausan ng handaan ang mga kagamitang ginto at pilak na nasamsam mula sa templo ng Diyos sa Jerusalem, at ininuman nila ang mga ito. Verse 4, habang sila'y nagiinuman, pinupuri nila ang kanilang mga Diyos na yari sa ginto, pilak, tanso at bakal, kahoy at bato. Sabi sa verse 5, walang ano-ano'y lumitaw ang isang kamay ng tao at sumulat ito sa pader ng palasyo sa tapat ng lalagyan ng ilawan. Nakita ito ng hari, namutla siya, nangatog ang mga tuhod at nalugmok sa matinding takot. Kaya manalangin po tayo. Thank you, Jesus. Panginoon naman naming Diyos, salamat po sa pagbasa ng iyong salita. Salamat, Panginoon, dahil ngayong gabi, pupuspusin mo kami, O Diyos, ng iyong banal na Espiritu Santo. Bigyan mo nga po kami, O Diyos, ng karunungan, kaalaman at pangunawa. Lahat ng aming maririnig mula sa iyo ay itanim mo sa aming puso. Tumubo, lumago, makita mga pagbabago sa aming buhay. Dalangin namin, Panginoon, na hindi lang kami basta makinig dito, Lord, kundi maisabuhay namin ang mga salita mo. Tulungan mo kami, Panginoon, na mabago at alisin mo ang lahat ng mga distraction
sa aming kapaligiran, sa aming isipan, Panginoon. Tulungan mo kami na makapag-focus lamang sa gawain mo ngayong gabi. Kaya, Panginoon, salamat po sa katagumpayan. Gamitin mo yung lingkod. Magbigay ka ng buhay, dila na nagbibigay buhay, Panginoon, at patuloy na ikaw ang maitaas sa araw na ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Lord. At yan, mga kapatid, napakaganda po ng ating pag-uusapan na ngayong gabi. Kaya kung kakapasok mo pa lang, kakatapos lang po natin na magbasa ng salita ng Panginoon. Glory to God. At napakaganda po ng salita na ito, na word sa Daniel. At ngayon, mga kapatid, ang pag-uusapan po natin ay yung kamay ng Diyos sa buhay ni Daniel. Divine intervention. Yan, sa buhay ni Daniel. At alam niyo po bang divine intervention, ito po yung pagkilos ng kamay ng Diyos. Yung tipong wala ka ng kapag-apag-asa na matanggap sa trabaho dahil sa kamay ng Diyos, natanggap ka sa trabaho. Yung tipong gustong-gusto mong ma-promote, tapos may na-promote na iba, yung tipong wala kang kapag-apag-asa doon, kapatid, si Lord gagawa ng paraan. Kikilos ang kamay ng Diyos. Yung tipong marami kang bayarin, may mga utang ka na hindi mo mabayaran, si Lord yung magpo-provide dahil sa kamay ng Diyos. Kaya dito po, sa ang pag-uusapan po natin ngayong gabi ay yung buhay ni Daniel. Pero bago ang lahat, sino nga ba, Brother JB, si Daniel? Yan, yung iba medyo pamilyar na dito. Yun, di ba? Yung tinapon siya sa kulungan ng mga leon. Pero mas maganda pa ma-background check natin. Yung masiay natin, kumaga, sino ba talaga si Daniel? Brother JB, si Daniel po, mga kapatid, ay isang propeta ng Diyos. Siya po ay isang Israelita. Ang propeta po kasi, siya po yung nagsasabi sa mga tao kung ano yung ipinapasabi ng Diyos sa mga Israelita. Kumbaga, siya yung yung boses ng Diyos sa mga tao. At ito pong si Daniel ay nabihag po papuntang Babylonia. Yan, siya po, nakasama po siya doon. At nung nandun na siya sa Babylonia, pilit na pinapapalitan yung identity. Kung ano yung nakasanayan doon sa Babylonia, kung ano yung kultura doon, dapat gawin ni Daniel. Yan. Kasi Israelita sila eh. Kumbaga, dapat i-adapt nyo, bihag namin kayo, alipin namin kayo. Kung ano yung kinakain namin, ay hindi yung kakainin nyo. Pero alam nyo, napakagandang buhay ni Daniel. Kasi, imbis na mapalitan yung identity niya, pinili niya pa rin na maging kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Amen? At alam nyo, mga kapatid, si Daniel, dahil sa kamay ng Diyos, yan, thank you Lord, di ba, alipin siya, nabihag sila sa Babylonia. Si Daniel po ay napili bilang workers, yan, na maglingkod sa hari. At ito po si Haring Nebuchadnezzar, yung tatay ni Belshazzar. Alam nyo, pagkalipas ng 3 taon, mga kapatid, di ba? Ayan, nag-work siya, nagtatrabaho siya doon sa hari. Nagkaroon po ng masamang panaginip si Nebuchadnezzar, yung boss niya. Yan. At gusto kasi nitong ni Nebuchadnezzar na ipaliwanag tong panaginip niya kahit na hindi niya sinasabi kung ano yung napanaginipan niya, di ba? Parang sa tingin natin, imposible yun, Brother JB. At alam niyo po, nagalit tong si Nebuchadnezzar kasi walang makagawa or makapagpaliwanag ng panaginip niya at kung ano ba yung napanaginipan niya. Kaya itong si Nebuchadnezzar, kumbaga, lahat ng mga tagapayo, lahat ng mga hindi makapagpaliwanag ng panaginip niya ay ipapapatay niya. Yan. Lahat ng mga taga-Babylonia na tagapayo. At alam niyo, mga kapatid, isa dito si Daniel. 'Di ba, napakahirap naman ang buhay ni Daniel, no? Na siya yung nandun eh. Na bigla siyang ipapapatay dahil walang makapagpaliwanag. Pero alam niyo, mga kapatid, dahil nasa kanya ang Diyos, kasama niya ang Diyos, at ang kamay ng Diyos ay kumilos sa buhay ni Daniel, na ipaliwanag po ni Daniel. Yan, ang panaginip, at kung ano yung napanaginipan ni Nebuchadnezzar. At alam niyo ginawa ng Diyos sa buhay ni Daniel, pinromote siya ng hari. Grabe, no? Ayun, doon pa lang makikita na natin yung pagkilos ng kamay ng Diyos sa buhay ni Daniel. At hindi lang yun, mga kapatid. 2 beses po kasi itong nanaginip si Nebuchadnezzar. Ibina-background pa lamang po natin to.
Nasa chapter 1 hanggang 4 pa lang po tayo. At sa 5 mamaya pag-uusapan natin para makakonect po tayong lahat. At yan, nanaginip po ng pangalawang beses si Nebuchadnezzar. At yun, naipaliwanag po ulit ni Daniel. Kasi nung una nanaginip, tapos pangalawa, si Daniel po ulit yung tinawag. At etong si Nebuchadnezzar po, may anak po siya na lalaki. At ito po si Haring Belshazzar. At may ginawa po itong kamalian si Haring Belshazzar. Kasi 'di ba, sa binasa po natin, nagdao siya ng malaking fiesta. Yan, fiesta. Nakapunta ka na ba sa fiesta? Ang daming pagkain, inumin, lahat nandyan, kasiyahan. Ito pong sa binasa natin sa chapter 5, nagdao siya ng malaking handaan para sa daan-daan o libo-libo na tagapamahala doon. At ang ginawa ni Haring Belshazzar, pinakuha niya po lahat ng mga gamit sa templo ng Diyos, lahat ng nasamsam sa Jerusalem, ipinakuha niya para gamitin sa kasalanan. Ano ba yung kasalanan? Yung pag-iinom niya. 'Di ba? Hindi niya na inisip na para sa Diyos yun. Ito yan, ginagamit yan para sa templo ni Yahweh. Hindi niya na inisip yun. Kaya nagkasala siya. At hindi lang yun, yung kasalanan na nagawa ni Belshazzar. Ang ginawa pa ni Belshazzar ay sumamba pa sa iba't ibang Diyos-Diyosan. Kumbaga, kanina pinag-uusapan lang natin sa Kawikaan, di ba? Pinagtatakpan niya, alam niya na mali yung ginagawa niya, pero patuloy pa rin siyang gumagawa ng mali. At nagbunga na nga yung kasalanan na yun. Nagpupuri siya sa mga Diyos-Diyosan na yari sa ginto, sa verse 3 yan, sa pilak, sa tanso, di ba? Sa bakal, kahoy, mga bato. At alam niyo mga kapatid, ipinagmamalaki niya pa yung ginagawa niyang kasalanan. 'Di ba? Hindi mo na dapat ginawa, ipinagmamalaki mo pa. At hindi pa 'yun. 'Di ba? Yung mga Diyos-Diyosan na talagang hindi gumagalaw, gawa sa kamay ng tao, talagang sinasamba niya. Talagang kung ano yung ginagawa ng hari, hindi yung gagawin ng mga tao. At alam nyo, dahil doon sa ginawa ni Belshazzar, kumilos ang kamay ng Diyos. Amen? Dahil sa ginawa niya, kumilos ang kamay ng Diyos. Sa Daniel 5 verse 5 to 6, walang ano-ano'y lumitaw ang isang kamay ng tao at sumulat sa pader ng palasyo sa tapat ng lagay ng ilawan. Ito na po yung biglang may lumabas habang nag-iinuman na sila. Yung kamay ng Diyos may sinulat doon. Alam nyo, nung nakita ni Haring Belshazzar yun, namutla siya. Nangatog yung tuhod niya. Sino ba naman kasi yun? Kumbaga parang, sino ba yun? Yung kaninong kamay ba yun? Ba't may sumusulat doon? Alam nyo, pinapakita lamang dito na kapag tayo nagkakasala, nagbibigay po ng warning ang ating Panginoon sa buhay natin na para layuan na natin yung kasalanan na yon. Di ba? Pag nag-iinom ka, parang may nagsasabi sa iyo na hindi makakabuti sa iyo yan, masisira ang atay mo dyan, masisira kidney mo dyan, di ba? Maraming magiging sakit kang makukuha dyan, pero bakit? Ginagawa niya pa rin eh. At ito yung nangyari kay Haring Belshazzar. Natakot siya, nanginig siya nung mabasa niya at walang makapagpaliwanag nun. Ano ba ang ibig sabihin nun? At alam niyo mga kapatid, tinawag niya, katulad ng tatay niya, yung mga tagapayo. At tinawag niya yung mga tagapayo, kung ano yung mga dapat gawin, ano ba yung dapat niyang, ano ba ibig sabihin ng ano na to, ng sinulat na to, ng kamay na nasa pader, na sumulat. Alam nyo, dito sa verse 10, yung nanay, yung inang reyna ni Haring Belshazzar ay pumasok sa bulwagan. Narinig niya kung ano ba yung pinag-uusapan ng kanyang anak. Nang marinig niya yung pag-uusap, may sumulat doon sa kamay, sabi doon, sobrang pag-aalala niya, sabi doon, mabuhay ang anak kong hari, huwag kang mabagabag at mamutla sa takot. Grabe, no? Sabi kasi dito, sa verse 11, sa kaharian mo'y may isang taong kinasihan ng espiritu ng mga banal na Diyos. Noong panahon ng iyong amang si Nebuchadnezzar, nagpakita siya ng pambihirang katalinuhan. At ito na po, yung pagkilos ng kamay ng Diyos sa buhay ni Daniel. 'Di ba? Tinawag, kasi nakita ng inang reyna kung ano yung ginawa ni Daniel sa mga panaginip ni Haring Nebuchadnezzar. At doon, naalala nung inang reyna kung sino yung pwedeng magpaliwanag niyan. At ayun na nga, tinawag nga si Daniel.
At alam nyo, nakakatuwa yung ugali ni Daniel dito. Kasi ito yung mga dapat nating tularan bilang Kristiyano, bilang tagasunod ni Kristo. Dahil nasa atin na ang Diyos, ang Holy Spirit, kailangan meron tayong pusong mapagpakumbaba. Si Daniel po, hindi siya nagmalaki, hindi siya nagyabang na ako alam ko yan, nasa akin ng Diyos. Nung napanaginipan ko, hindi siya naging ganun eh. Inantay niya na ipatawag siya ng hari. Amen? Nagpakumbaba siya, hindi siya nagyabang sa hari na nagawa niya yun kay Haring Nebuchadnezzar. Pinagamit niya yung mga bagay na meron siya. Ibinigay niya yung talent niya. Yung kumbaga, kung ano yung ibinigay ng Diyos kay Daniel, ipinagamit niya doon sa hari. At hindi siya nagdalawang isip. Nung pinatawag siya, pumunta kagad siya. Dapat ganun din yung maging attitude natin. Kapag pinatawag tayo, may pinapagawa ang Diyos, kailangan aksyonan agad natin. Hindi tayo pwedeng may ginagawa pa ako, mamaya na lang, sa susunod na lang. Pag ini-invite ka sa church, wag mong idadahilan na may lakad kami, may ano kami, may uunahin kaming iba kapatid. Tinatawag tayo ng Diyos. At gusto ba natin na maranasan ang kamay ng Diyos sa ating buhay? Sagot mo lang dyan, amen kapatid, di ba? Lahat tayo gusto nating maranasan ang kamay ng Diyos sa ating buhay. At kapag ang kamay ng Diyos ang kumilos sa ating buhay, sigurado pagpapala yan, di ba? Kaya, thank you Lord. At alam niyo mga kapatid, sa Daniel 5 verse 17, ito po yung sabi ni Daniel sa hari, nung ipinatawag na siya. Sabi niya, mahal na hari, wag na po ninyo akong bigyan ng anuman. Yung puso ni Daniel, kasi sabi ng hari ni Haring Belshazzar, kung sino po ang makakapagpaliwanag dito sa mga nakasulat sa pader, bibigyan ko ng reward. Yan. Ng blessings. Ipopromote ko ng makapangyarihan makapangyarihan sa kaharian. Pangatlo siya doon. Yan, sabing ganun. Pero sabi ni Daniel, wag niyo na po akong bigyan ng anuman. Ibigay na lamang po ninyo sa iba ang sinasabi ninyong gantimpala. 'Di ba? Kasi minsan, makikita natin, minsan kapag tayo sumusunod lang, parang gusto lang natin yung pagpapala. 'Di ba? Gusto ko muna may maano ako, may mapapala ako. May ganun yung kaisipan ng mundo eh. Pero dito sa buhay ni Daniel, talagang may pagpapakumbaba. Ibigay niyo na lang po sa iba. 'Di ba? Kumbaga parang kumbaga hindi naman siya ganun hindi naman siya ganun kayaman. Hindi kasi ano siya parang worker siya doon sa loob eh. Pero hindi niya kinuha or ginrab agad 'yun. Sabi doon, babasahin ko na lamang po at ipapaliwanag ang nakasulat. At alam nyo mga kapatid, makikita natin sa paanong paraan ba, Brother JB, kumilos ang kamay ng Diyos. 'Di ba? Ang kamay ng Diyos ay naghahayag, kapatid, kung ano ang ginagawa ng tao. Yan, lagi nating tandaan yan. Ang kamay ng Diyos ay naghahayag kung ano ang ginagawa ng mga tao. Masama man ito o mabuti. Alam nyo, walang maitatago sa Diyos. Ayan, alam ng Diyos lahat sa atin. May ginagawa kang kalasuan, may pinapanood ka na hindi ka ayon sa Panginoon, alam ng Diyos yan. Kahit na mag-isa ka lang, alam ng Diyos. Nakita din ng Diyos yung pagtulong mo sa ibang tao ng hindi naka-vlog, yan, naka-video, alam ng Diyos lahat ng yan. Yung even na ibinibigay mo sa tithes, kapatid, hindi mo na kailangan ipagsabihan. Kasi kapag nakatago kang nagbigay, sumunod ka sa Kanya, alam ng Diyos lahat ng yan. Hayaan mong ang Diyos ang kumilos sa buhay mo. At doon, alam ni Daniel kung paano kikilos ang Diyos. 'Di ba? At dito, alam din niya kung paano kanya tutulungan. Yan. Yung sitwasyon mo ngayon, yung kamay ng Diyos, naghahayag yan. Alam niya na may sakit ka. Alam ni Lord kung may pangangailangan ka. Paano mo ba mararanasan? Gusto mo ba na maranasan yun ngayon, kapatid? Magtiwala tayo sa Panginoon. At pangalawa, ang kamay ng Diyos ay nagpapakita na hindi mo kailangan gumanti laban sa mga kaaway. 'Di ba? Si Daniel po, kaaway nila tong taga-Babylonia kasi inalipin sila, pinahirapan sila, kung ano yung pinapagawa ng hari, susundin nila, 'di ba? Pero si Daniel, kahit na nasa kanya ang Panginoon, hindi siya gumanti dito laban sa mga kaaway niya. Kasi alam niya ang Diyos ang kikilos para sa kanya. Amen? Sa buhay natin, dapat ganun din. Huwag tayong magtanim ng sama ng loob. Huwag nating isumpa yung mga nakasakit sa atin.
Sa halip, ipagpasa Diyos na lang natin. Lagi nating naririnig yan, di ba? Si Lord na ang bahala sa'yo. Hindi natin sila tinatakot, pero dito natin makikita yung pagkilos ng Diyos sa buhay nila, di ba? Iwasan natin na magkasala tayo. Kasi kapag tayo po ay kumilos sa sarili natin, madadala tayo ng emosyon, magagalit tayo, makakagawa tayo ng hindi tama. Pero kapag ang Diyos, ipinagpasa Diyos na natin at hinayaan natin ang kamay ng Diyos, ang kumilos, hindi tayo magkakasala. Kasi di ba, minsan napipikon tayo, hindi natin maiwasan na talagang gumante. Galit na galit ako, Brother JB. Kapatid, tandaan mo, ang Diyos ang gaganti para sa'yo. May mga sinasabi pa nga na hindi maganda yung iba di ba? Sa atin, okay lang yan. Ang Diyos ang hahatol at gaganti para sa atin. At pangatlo, di ba, maghintay tayo sa pagkilos ng kamay ng Diyos. Minsan kasi nagmamadali tayo Brother JB, ang tagal kumilos ng kamay ng Diyos. Hindi ko maramdaman. Naiinip na ako. Kapatid, maghintay po tayo. Katulad Daniel, di ba? Na hindi naman laging nauuna dapat tayo Kung iba kasi yung timeline ni Lord Iba yung oras natin sa oras niya Minsan may inaayos si Lord sa puso natin, sa buhay natin, para hindi tayo magmalaki. Katulad ni Daniel, di ba? Na ang tagal niyang hinintay yung promotion, hindi niya alam ng Diyos kung kailan yun ibibigay. Diba? Tandaan natin na kapag kumilos ang Diyos sa buhay natin, laging on time. Amen? Marami bang nakaranas ng pagkilos ng Diyos dyan? Yan, amen? Yung kamay ng Diyos kumilos, yung tipong bigla kang na-promote, biglang nagkaroon ng salary increase, biglang nagkasasakyan na wala kang down payment, diba? Bigla kang pinagaling ni Lord, instant, laging on time ang sagot ng Diyos. Yung kamay ng Diyos, laging sakto yan, laging perfect time. Yan. Kung kailan natin kailangan ng tulong, nandyan agad ang Diyos sa buhay natin. Hindi niya tayo pababayaan. Katulad ni Daniel, kapatid, hindi niya ipinagpilitan na basahin ang nakasulat sa pader. Diba? Hinintay niya na tawagin siya ng hari. At mismo, ang hari ang nagpatawag sa kanya, diba? At dahil doon, siya ay binigyan ng gantimpala na hindi naman niya hinihingi. Di ba? Grabe. Na talagang si Lord yung nag-bless sa kanya. Basahin mo to, na ipaliwanag niya. Hindi niya kayang basahin yun sa sarili niyang karunungan, sa sarili niyang kaalaman, kundi dahil sa kamay ng Diyos kung bakit niya nabasa yun. Sinabi ng Diyos sa kanya kung ano ba yung kahulugan nun. Ganon ang pagkilos ng kamay ng Diyos sa buhay natin, kapatid. Yung mga bagay na hindi mo hinihingi, ibibigay niya yan sa iyo instant. Ibibigay niya sa iyo yan sa perfect time niya. Magtiwala ka lang sa kanya, kapatid. Ano ba ang resulta ng divine intervention dito sa story na to? Sa Daniel 5:25, kapatid, ito po yung nakasulat sa pader. Mene, tekel parsin. Sa verse 26, ito naman ang kahulugan. Yung mene, nabibilang na ang araw ng iyong paghahari, sapagkat wawakasan na ito ng Diyos. Yung 27, kapatid, tekel, tinimbang ka at napatunayang kulang. Peres, ang kaharian mo ay mahahati at ibibigay sa Media at Persia. At sabi dun sa 29, iniutos ni Haring Belshazzar na bihisan si Daniel ng damit na kulang, kulay ube at kwintas na yari sa dalisay na ginto. Pagkatapos ipinahayag niyang ito ang ikatlo sa kapangyarihan sa buong kaharian. Ng gabi ring iyon, pinatay si Belshazzar, kapatid. At sa pinatay siya, yung hari ng Babylonia, at ang kanyang kaharian ay kinuha ni Dario, hari ng Media, na nooy 62 taon na. Alam nyo, na-promote si Daniel at nagkaroon ng kapangyarihan sa kaharian. At hindi lang yan, nung gabi na yon, nung nabasa ni Daniel ang sulat, pinatay si Haring Belshazzar at natapos ang kanyang paghahari sa Babylonia. Kasi bakit? Nagkasala siya. Ginamit niya yung mga para sa Diyos, sa templo, at ginawa niya yung hindi kalugod-lugod sa Panginoon. At doon, ano ba yung mga aral na matututunan natin upang maranasan natin yung divine intervention sa buhay natin, yung kamay ng Diyos? Huwag tayong magmadali sa buhay. Matuto tayong maghintay, kapatid, sa tamang oras at panahon ng Diyos. Ipagkatiwala natin yung buhay natin sa Kanya. At sigurado,
magtatagumpay tayo. Alam nyo mga kapatid, itong mene tekel parsin, di ba? Sinabi doon na tapos na, nabibilang na ang araw ng iyong paghahari. Di ba? Tinimbang ngunit kulang. Alam nyo, winakasan ng Diyos yung paghahari ni Haring Belshazzar, tama? Alam nyo, sa atin, sa buhay natin, tayo ay makasalanan, tayo ay alipin. Alam nyo, sabi nga ni Pastor, yung Babylonia, ito yung mundo eh. Alipin tayo ng kasalanan at wala tayong ibang magawa kundi sumunod. Sumunod noon sa kasalanan, pero alam nyo, dahil sa Panginoon, sa ating Panginoon na si Kristo, winakasan ng Diyos ang paghahari ni Satanas sa mundo na ito. Winakasan ng Diyos ang paghahari ni Satanas na ito. Bakit? Kasi dahil si Kristo po ay bumaba dito sa lupa. Diyos na nagkatawang tao, nagtagumpay, hindi nagkasala, nakaranas ng maraming pagsubok, tinakwil siya, pinagkaisahan, pinatay, at sabi niya sa krus, kapatid, tetelestai. It is finished, di ba? Nagtagumpay na si Kristo laban sa kamatayan, kapatid. At ngayon, binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Sabi nga sa Colossus chapter 2 verse 15, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno, haleluya, at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito'y parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Kapatid, kung noon tayo ay alipin ng mundo na ito, tayo ay nagkakasala, dahil kay Kristo tayo ay napalaya doon. Kaya anong dapat nating gawin bilang mga tao na wala pang buhay na walang hanggan? Hindi pa natin alam. Brother JB, hindi ko pa alam yung buhay ko dito. Bakit nakakagawa pa rin ako ng mali? Kapatid, it's a process. Hindi mo kaya sa sarili mo na makalaya sa kasalanan na yan. Kailangan mo si Jesucristo sa buhay mo. Dahil bakit? Siya lang yung tao na magbibigay ng kalayaan para sa iyo. Dahil walang ibang tao ang magpapalaya sa iyo dahil lahat ng tao ay nagkasala. At si Kristo lang ang hindi nagkasala. Namuhay ng matuwid hanggang sa kanyang huling hininga, kapatid. Sabi niya, it is finished. Tinapos niya na lahat. At siya'y namatay, kapatid. Siya'y namatay sa krus. Sabi doon, nilupig na ang mga pinuno ng mundo na ito, ng sanlibutan na ito. Anong dapat nating gawin? Hindi natapos sa kamatayan, kapatid. Yung buhay ng ating Panginoon, patay pa rin ba siya hanggang ngayon? Hindi, kapatid. Dahil nung ikatlong araw, siya'y muling nabuhay at umakyat sa langit at nabubuhay magpakailanman. Alam nyo mga kapatid, parang marahil sa buhay natin ngayon, nanonood ka, Brother JB, parang ang dami kong kasalanan na nagagawa sa harapan ng Panginoon, ang dami kong mali, parang napapalayo na ako sa Panginoon. Ano ba yung dapat kong gawin, kapatid? Kailangan natin si Kristo sa buhay natin para si Lord yung magbabago ng buhay natin. Hindi mo kaya sa sarili mo na makalaya sa kasalanan na meron ka ngayon, pero dahil sa kamay ng Diyos, babaguhin niya yung buhay mo, palalayain ka niya dyan, at darating yung panahon na susunod ka na sa Kanya. Mararanasan mo yung pagpapala, pero mag-uumpisa lahat yan. Sabi nga sa Kawikaan, pagsisihan natin ang lahat ng ating kasalanan, magbalik loob tayo sa ating Panginoon at sigurado tayo ay Kanyang patatawarin. Kaya we encourage everyone, kapatid, na tayo po ay manalangin. Taas natin dalawang kamay natin. Huwag mo munang pansinin, kapatid, yung nasa tabi mo. It's personal relationship with God. Kaya taas mo dalawang kamay mo, pigit mo mata mo, tapos sabayan mo ko sa panalangin, kapatid. Sabihin mo, Panginoong Jesus, huwag kang mahiya, kapatid. Sabihin mo, Panginoong Jesus, isa akong makasalanan. Marami akong pagkukulang, marami akong kasalanan na nagagawa sa iyong harapan. Sabihin mo, Panginoong Jesus, pinagsisisihan ko na po ang lahat ng ito. Sabihin mo, Panginoong Jesus, salamat po sa pagpapatawad mo at sa buhay na walang hanggan.
sa langit kasama ka. Panginoong Hesus, sabi mo, Panginoong Hesus, binubuksan ko po ang aking puso. Ikaw nga po ang maghari sa akin. Maranasan ko ang pagkilos ng iyong kamay sa aking buhay. At ngayon, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. At kapatid, sumabay ka ba sa panalangin? Thank you, Lord. Tinanggap mo ba si Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas sa buhay mo? Kapatid, congratulations. Kasi simula nung ikaw ay nagbalik loob, humingi ng tawad sa Panginoon, pinatawad ka na ng ating Panginoon at salamat dahil ngayon may bagong buhay ka na sa Kanya. Hayaan mong ang Diyos ang kumilos sa buhay mo. Hayaan mo yung kamay ng Diyos ang magparanas sa iyo ng mga pagpapala, pagpapalaya sa lahat ng kasalanan na yan. Kaya in 5 minutes po mga kapatid, tapos na po tayo. Manalangin po ulit tayo sa bawat isa na naririto. Yan, hingiin natin ang patuloy na proteksyon, paggabay at kagalingan sa ating Diyos na buhay. Amen. And thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Panginoon, Ama naming Diyos, dakila at makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa salita na aming tinanggap ngayon, Panginoon, sa buhay ni Daniel. Panginoon, napakarami po naming natutunan. Salamat, Panginoon, dahil Ikaw ang Diyos na pumilos sa buhay ni Daniel. Yung kamay mo, Panginoon, ang nag-promote, nagbigay ng kalayaan, ng promotion, Panginoon, ng pagpapala kay Daniel, Panginoon. Lord, lahat ng yan nakita namin, Panginoon, dahil si Daniel po ay hindi nagmataas. Sa halip ay kusang loob niyang ipinaliwanag ang nakasulat sa pader, Panginoon. At salamat, Panginoon, dahil ito pala yung magbibigay ng breakthrough sa buhay niya, Panginoon. At Lord, salamat po dahil sa buhay ng bawat isa na naririto, mararanasan namin, Panginoon, ang pagpapalang sa iyo lamang nagmumula. Pagpapala ng kagalingan, Panginoon, sa mga kapatid ko na nakakaranas ng cancer, Lord, leukemia, Lord, yung may sakit sa dugo, Panginoon, maruming dugo, Lord, sa dugo ni Kristo, Panginoon, lahat ng yan ay naging bago na, Panginoon. Lahat ng karumihan sa mundo na ito, nilinis mo na, Panginoon, ng yung banal na dugo. Lahat ng sakit, Panginoon, mga bukol, cancer sa breast, in the name of Jesus, Lord, may bukol, Panginoon, sa ulo, Panginoon, in Jesus' name, may baradong ugat, in the name of Jesus, Lord, lahat ay magiging maayos na, Panginoon. Lahat ay magkakaroon ng kagalingan sa iyo, Panginoon, sapagkat Ikaw ang dakilang manggagamot. Ikaw ang Diyos na kayang gumawa ng mga imposible na bagay. Dahil lahat ng posible ay kaya mo, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, dahil Ikaw din ang Diyos na nagpo-provide sa lahat ng aming mga kakulangan. Salamat, Panginoon, dahil alam mo kung ano yung mga pangangailangan ng bawat isa na narito. Yung iba na baon sa utang, Panginoon, naputulan ng ilaw, ng tubig, Lord, walang pambayad sa upa ng bahay, Panginoon, in the name of Jesus, pambayad ng sasakyan, Panginoon, in the name of Jesus, Panginoon, you will provide sa lahat ng kanilang pangangailangan, Panginoon. Kung paano mo binless, Panginoon, si Daniel, Panginoon, ganun mo din i-bless ang aking mga kapatid na naririto, nakikinig sa iyo, Panginoon, at patuloy na sumusunod sa iyo, Panginoon. Maranasan nila ang pagpapala na sobra-sobra pa sa kanilang iniisip ngayon, Panginoon. Lord, kung pinakita mo sa mga kapatid ko na 700,000 na utang, binayaran mo sa loob lang ng isang taon, Lord, gagawin mo din sa mga kapatid ko na nanonood ngayon, Panginoon. Ibe-bless mo ang kanilang mga negosyo, mga trabaho, Panginoon. Ikaw ang magbibigay, Panginoon, sa kanila, Panginoon, ng mga pagpapalang higit pa sa kayang isipin nila, Panginoon. Lord, sabi mo sa iyong salita, mga kayamanan ng ibang bansa, ipapadaloy mo dito sa kanila, ibibigay mo. Surely goodness and mercy will follow us, Panginoon, all the days in our life, Panginoon. Panginoon, maraming salamat, O Diyos, sapagkat Ikaw ang Diyos na dakila, Ikaw ang Diyos na walang katulad, Ikaw ang Diyos na si Jesucristo, at wala kang katulad, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa pagsagot
Salamat sa mga pagpapala. Salamat sa proteksyon na ibinigay mo sa aking mga kapatid, Panginoon. Salamat sa pagbasa at makikinig, Lord, ng iyong mga salita na nagbibigay buhay sa amin. Salamat din po sa buhay na walang hanggan sa langit, Panginoon, na nagmumula lamang sa iyo. At lahat ng ito tinatanggap namin at ibinabalik, Panginoon, lahat ng papuri sa iyo, Ama. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Napakasarap manalangin sa Panginoon, no? Kasi alam natin na siya ay sasagot sa tamang oras at panahon niya. Kaya kanina ba, kapatid, sumabay ka sa prayer natin? Tinanggap mo ba si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas sa buhay mo? Kapatid, congratulations. Kasi ang good news, pinatawad ka na sa lahat ng kasalanan mo dahil kay Kristo. Tinanggap mo siya, hayaan mo siya na kumilos sa buhay mo ngayon. Nasa iyo na ang banal na Espiritu Santo, kapatid. Kasama mo yan araw-araw, magbibigay ng instruction sa iyo kung ano yung mga dapat mong gawin at magbibigay ng desire na makasunod ka sa ating Panginoon. Kaya yan, congratulations. Kanina, di ba, sumabay ka? Hindi lang yun, hindi ka lang pinatawad, kundi tinawag ka pa niyang anak. Kaya mga kapatid, sabay-sabay po tayo na ideklara ang I am a child of the Most High God. I am blessed. I am full of wisdom, full of power, full of potential. I can do all things. I will overcome. I am a great destiny in Christ. I believe it and I receive it in Jesus' name. Amen. Sigaw mo, powers in you, Messiah. Yan, that is Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of all Lords. Yan mga kapatid, salamat po sa inyong panonood sa ating OPM online prayer meeting here at Jesus Coffee Church. Ako nga pala ulit si Brother JB. Good night sa inyong lahat and see you again. God bless everyone. Bye!